Breaking news sa katatapos na laban ni Yomir Felix Marcial, panalo na siya sa finals kontra Indonesia. Si Marcial ang pambato natin sa 80 kg, kaya congratulations kay Marcial. Split decision ang panalo niya pero kitang-kita na nakuha ni Marcial ang mga huling rounds. Karamihan sa mga pambato natin sa boxing natatalo sila sa Thailand. Kaya sinasabi na niluluto ang mga laban. Pero buti na lang si Marcial, Indonesia ang nakalaban niya. Pero kitang-kita naman na malinis ang kanyang panalo. Kaya congratulations ulit kay Yomir Marcial dahil sa gintong medalya sa SEA Games. Sa ibang banda, yung Vietnamese na tumalo kay Weljan Mindoro sa semifinals, natalo din kanina sa finals kontra Thailand. Matangkad itong taga Thailand at masipag bumato ng jab. Kontrolado niya ang distansya at marunong din talaga lumaro. Kaya nakuha ng Thailand ang gintong medalya sa 75 kg. Sa ibang banda, dating nakalaban ni Naoya Inoue na si Ramon Cardenas. Panalo kanina via knockout sa round 5. Nakalaban niya si Eric Robles Ayala na may kartadang 16 wins, 10 KOs, may 4 na talo. Isang Mexican fighter ito at may edad na 25. Sa naging laban kanina, maganda ang timing at counter ni Ramon Cardenas. Bumato ng left hook itong Mexican at hindi tumama. Ang mali lang nito, umakbang pa paabante kaya na-counter ni Ramon Cardenas. Kitang-kita po natin na open talaga ang muka mga boss. Ito ang madalas nangyayari kapag hindi tumama ang suntok, umaabante ka pa. Kaya pwede ka talagang i-counter dyan ng solid. Lalo na kung bumitaw ka lang ng isang suntok at walang follow-up. Plakdang inabot ng Mexican kaya panalo na si Ramon Cardenas by knockout sa round 5. Sa ngayon may bagong kartada na si Cardenas na 27 wins, 15 KOs, may 2 talo. Ito ang muling pagbabalik ni Ramon Cardenas matapos matalo kay The Monster Inoue by TKO. Matatandaan na may lakas din talaga si Ramon Cardenas dahil napabagsak din niya si The Monster Inoue. Sa iba pang balita, Ryan Garcia, pumusta daw siya ng malaki kay Anthony Joshua. Dahil sigurado si Ryan Garcia na wala daw talagang pag-asang manalo si Jake Paul. Kaya kahit pumusta daw siya ng napakalaki, sigurado naman ang kanyang panalo. Kaya easy money raw ito para kay Ryan Garcia. Kaya sa mga gustong tumaya sa laban ni Jake Paul bukas mga boss, pwede pang humabol. Pero malaki naman ang panalo kung tatayan si Anthony Joshua by decision. Dahil 1,000 panalo ng 5,500. Pero maraming expert ang nagsasabi na malabong manalo si Anthony Joshua sa decision. Dahil matatapos daw ito sa knockout. Pero malay natin, tumakbo na lang itong si Jake Paul at paabutin sa decision. Hindi malayong mangyari yan dahil napakalaki na Anthony Joshua. Ang gagawin talaga ni Jake Paul dyan, hindi magpapatama ng solid. Pero kung matama naman si Jake Paul ng solid, siguradong knockout na. Kaya abangan bukas ang bakbakan ni Paul at Joshua. Sa iba pang balita, Dimitri Bivol, babalik na raw ito sa Marso. Sabi ni Eddie Hearn na posibleng lalaban si Dimitri Bivol sa mga top contender niya sa IBF, WBA at WBO. Mas maganda raw magdepensa muna ng belt si Dimitri Bivol laban sa mga top challenger. Matagal nang inaantay ni Artur Beterbiev ang trilogy laban kay Dimitri Bivol. Kaya siguradong bad trip na naman si Artur Beterbiev dahil hindi daw siya ang next fight. Mas pipiliin kasi ni Eddie Hearn yung mga top challenger na lang kumpara sa trilogy. Kaya sinasabi ng mga fans na pinapatanda palalo si Artur Beterbiev bago labanan sa trilogy. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.